Good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Good morning na sa ating mga early birds. Yan, mga maagang nagasing. Good morning na po. Bago tayo mag-umpisa, tayo po'y umawit sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos. Handugan natin siya ng papuri. Dahil karapat dapat siyang tumanggap ng papuri. Hallelujah. Tunay nga, ang biyaya po ng Panginoon, sukdulan po yan, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yes, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan, ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at kabirana,
nagmaliw. Hindi ka po nagkulang, Panginoon. Hallelujah. Niyakap niyo po kami sa aming mga karumihan. Inibig mo po kami, Panginoon, na hindi kayang tumbasan ang pag-ibig na ito. Thank you, Lord. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. Dakilain po kayo sa umagang ito. Salamat sa sukdulang biyaya. Purihin ang dakilang Diyos, Panginoong Hesus, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Tanggapin mo lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan po ni Hesus. Amen. Amen. Ayan, good morning na. Excuse me. Salamat po sa sukdulang biyaya ng ating pong Panginoon. Napakasarap umawit, magpuri sa ating Diyos na buhay. So ngayong umaga po ating pong ipagpapatuloy yung ating pong series, no? Sa libro po ni Pastor Rick Kawarin, ang Purpose Driven Life. Ngayon po ay day 2. You are not an accident. Diba? You are not an accident. Hindi ka aksidente. Sabi po ng Isaiah chapter 44 verse 2a, I am your creator. You are in my care even before you were born. Ako ang iyong tagapaglikha. Ikaw ay nasa aking pangalaga. Bago ka pa man isinilang. Purihin ang Diyos sa ating pagkabasa ng kanyang dakilang salita. Sabi po ni Albert Einstein, God doesn't play dice. Yan. Ang Diyos hindi siya naglalaro ng dice, no? Yung parang bahala na o kaya yung by chance. Hindi po ganoon ang Panginoon. Tanda natin, sabi po ni Rick Warren, if you fail to discover the purpose of your life, there is a consequences. Now, there is 3 consequences, no, mga kapatid. Number 1, without knowing your purpose, life will seem tiresome or meaningless. And without knowing your purpose, life will seem unfulfilling. And without knowing your purpose, life will seem uncomfortable. Yan. So sabi po ni David sa Psalm 139 verse 13 to 14, you are the one who put me together inside my mother's body. And I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this I have no doubt. Ikaw ang isa sa nagsama sa akin sa loob ng katawan ng aking ina. At pinupuri kita dahil sa mga kahangahangang paraan nilikha mo ako. Lahat ng ginagawa mo ay kahanga-hanga. Dito wala akong pagdududa. Wala tayong pagdududa, mga kapatid. Kailanman hindi tayo iniwan ng Panginoon. Diba? God designed you to be loved and to care for, to be provided. You are not an accident in this world. God meant to you to be born. You have a call and purpose in life. We need you because only you can feel the call that God has for you. Kaya nga yung may purpose po ang Panginoon, bakit po tayo nilikha ng Diyos? Diba? Dapat malaman natin ito yung dalawang layunin ng Panginoon. First, to have fellowship with Him. Yun po yung purpose ng Diyos. Bakit po tayo nilikha niya? To have fellowship with Him. And then yung pangalawa, to rule and have dominion o pamahalaan. Yung mga nilikha ng Panginoon, the rest of His creation, tayo po ang inatasan ng Panginoon na mamahala doon. And nobody is an accident. God made you for a reason. You are unique. You are so
special. Unique po tayo mga kapatid. Hindi po ito coincidence or hindi po ito accident, mga kapatid. Ginawa tayo ng Panginoon for a specific purpose, a specific reason. Your birth was no mistake. Diba? Or mishap. In your life is no flack of nature. Long before you were conceived by your parents, you were conceived in the mind of God. It is not fate, nor chance, nor luck, nor coincidence that you are breathing at this very moment. You are live because God wanted to create you. May purpose ang Diyos bakit tayo ay nilikha niya. Napakaganda, no? Kaya dapat malaman natin ito. Yung purpose ng Diyos sa atin, bakit tayo nilikha. At sabi po ni David, Psalm 138 verse 8a, the Lord will fulfill His purpose for me. Diba? Tinupad ng Panginoon yung purpose niya sa atin. Kaya nga nandito tayo ngayon, humihinga, buhay, may buhay. Kasi nga may purpose ang Diyos, bakit po tayo nag-i-exist? Bakit po tayo humihinga sa mga oras po nito, mga kapatid? Tanda natin, malinaw po ang Biblia na hindi ito luck, hindi ito coincidence, hindi ito by chance, di ba? Long before, sabi po ng Biblia, kinunsip na tayo ng Panginoon in His mind. Sa mind ng Lord, nabuo niya na yun, na maging ikaw yan. Di ba? Napaganda po. Because God made you for a reason. Number one, God decided you when you would be born and how long you would live. Meron pong time frame. Okay. Ang Panginoon sa atin. Kaya sabi po ng Biblia, no? Your life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. God decided when you would be born and how long. Alam ng Diyos kung hanggang kailan ka lang mabubuhay dito sa mundong ito, mga kapatid. Diba? Kaya nga ang bottom line po dito, gawin natin yung the best na paglilingkod sa Kanya habang tayo nabubuhay. Yun po yung motivation dapat natin bilang isang Kristiyano. Kasi hindi natin alam kung anong buhay natin. Pero si Lord, alam niya. Alam niya kung kailan tayo mabubuhay, mga kapatid. Number 2, God also planned where you'll be born and where you live for His purpose. Acts chapter 17 verse 26. For one man, He created. Sino itong one man? Si Adam. He decided beforehand when she should rise and fall, and He determined their boundaries. Kaya nga, yung unang Adan ay nag-fall. Kaya nga si Jesus, tinawag natin siya the second Adam. Diba? The Savior of the world. What are the motive of God of creating us? Ano ba yung motibo ng Panginoon? Ano ba yung purpose ng Diyos? Bakit po tayo nilikha niya, create niya? Number 1, love. Ito talaga ang pinaka number 1. Ephesians chapter 1 verse 4, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Ito po yung motivation ng Diyos, love, mga kapatid. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, bunga yan ang pag-ibig ni Jesus na ikaw ay narito sa mundong ito. We are the focus of His love. Tayo po yun. And the most valuable of all His creation, ang tao. We are the exact representation, the perfect image of Jesus, of God. Tayo po yun, mga kapatid. God is not haphazard o basta-basta na lamang. Diba? He planned it with great precision. Sabing precision, sure, sureball, tumpak, no? 100% sure na ikaw yun na Kanyang nilikha, mga kapatid.
Ang malinaw po dito, babae at lalaki lamang nilikha ng Diyos, ha? Take note, mga kapatid. Babae at lalaki lamang ang kanyang nilikha. Wala nang iba. Di ba? Hallelujah. At ang maganda po dito, bago tayo nilikha ng Diyos, na-conceive na yan sa mind ng Diyos na ikaw ay ipapanganak at ikaw ay mamamatay. Tanda natin, maiksi lamang. Kung si Jesus Christ, di ba? 33 years old. Napakabata. Pero natapos niya po yung kanyang takbuhin. Natapos niya po yung pinagawa sa kanya ng Ama. Di ba? Natapos niya po yung lahat, mga kapatid. Na-maximize niya yung kanyang oras dito sa mundong ito. God created us a special object of God's love. God made you so He could love you. Di ba? Tayo po yung mga tao. May kakayanang magmahal. May kakayanang minahal ng Diyos at magmahal din. Di ba? Love is the essence of God's character. Ito po yung pinaka-karakter ng Diyos. Yung pag-ibig. Hallelujah. Kaya until you know God's purpose, you will not experience the fullness of life. And God is saying you need to cultivate intimacy. Kaya napakalaga natin yung devotion natin sa umagang ito. Yung daily devotion, napakalaga ito because we are cultivating, diba, intimacy with Jesus. Hindi basta-basta po ito, mga kapatid. It's a matter of time. Diba? More time. Kaya nga yung paglagong Kristiyano, hindi ito yung 24 hours malago ka na. May mga trials, may mga persecution, may mga landmines sa ating buhay na napagdadaanan. Pero alam natin, ito po ay alam ng Diyos na mangyayari po sa atin, mga kapatid. Nababasa ng Panginoon, alam ng Diyos ang patutunguhan natin. We discover that meaning and purpose only when we make God the reference point of our life. Hanggat hindi mo pinagkakatiwala sa Panginoon yung buhay mo, hindi mo malalaman, hindi mo ma-realize yung pinaka-plano ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Kaya maraming mga tao napapariwara eh. Di ba? Sabi po ni Hosea, ni Prophet Hosea, people perish due to lack of knowledge. Maraming mga tao napapariwara dahil sa kasalatan, sa karunungan. Which is, ang karunungan nagmumula yan sa ating pong Panginoon sa pagbabasa ng Biblia. Romans chapter 12 verse 3, the only accurate way to understand ourselves is by what God is in, by what He does for us. Yung finished work ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kailangan malaman po natin ito. You are not an accident. We are not an accident na nandito tayo sa mundong ito ngayon at the present moment. Humihinga tayo, may buhay, may vitality. Because God has a purpose why you are here in this place. May layunin ng Diyos eh. Hindi niya inutos yan sa mga hayop o sa mga inanyuan na ginawa ng tao. Tayo po ang inutusan ng Panginoon, mga kapatid. Dahil tayo po yung exact representation ng kanyang imahe. Human. Jesus Christ nagkatawang tao. Di ba? Being a human, nagalit, nagutom, tulad din po natin, mga kapatid. Ipinakita niya na siya po ay Diyos nagkatawang tao para tayo abutin, para kanyang maranasan, maintindihan, di ba? Maunawaan niya yung pagiging tao, mga kapatid. Kailangan natin maunawaan ito. Excuse me. So question to consider, knowing that God uniquely created me, what areas of my personality or background and physical appearance am I struggling to accept? Meron pa ba sa mga oras po nito, mga kapatid, na nag-struggle ka pa yung iyong identity? Ano mga bahagi ng aking personalidad or katangian, background at physical na anyo ang hirap kong tanggapin? Mga kapatid, tanda natin, dalawa lamang po ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki. Lalaki at babae. Walang iba. Kaya kung ngayon, hanggang ngayon, you are confused of your identity, manalangin po tayo. Magbasa po tayo ng Biblia. Alamin po natin yung pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid.
through His Word, mangungusap ang Panginoon, makikita mo yung kasagutan. Ang kailangan lang natin, magbasa ng Biblia, manalangin tayo sa Panginoon, at sumunod tayo sa pinagawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Ayan. So, purihin ng Diyos, marami po tayong natutunan ngayong umaga. Sa ating mga viewers ngayong umaga, keep on tagging sa ating mga kilala, mga kapatid po natin, nasa ibang bansa, no? Ang ating pong daily devotion ay nakakating dyan sa 4 na sulok ng mundo. Marami po mga kaluluwa, no? Mga tao na nakakapakinig po dito, mga kapatid. Kaya huwag tayong maghinawa, i-share po ito sa kanila. Nang sila man ay makasumpong ng magandang balita ng kaligtasan. Yan, purihin po ang Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Dalahin ko din po sa oras po na ito. Sino man sa atin ngayon o kakilala na may mga kasakit karamdaman, dalahin ko na, Lord, ipadaloy mo ang kagalingan, idampi mo ang kanan sa kanilang mga balikat, Panginoon, ang iyong kamay sa kanilang mga balikat, at ipadaloy ang kagalingan nagmumula sa iyo. Father, heal them in Jesus' name. You said in the word that, Lord, that by stripe we are healed in the name of Jesus. Salamat po sa umagang ito. Pagpalaan niyo po ang araw na ito, Lord. Maging mapagpala po kami at maging mabunga po kami sa lahat ng aming gagawin sa araw po na ito. Samahan niyo po kami, Ama. Higit sa lahat, sa aming pong pamilya, patuloy mo pong ingatan. Hallelujah in the name of Jesus. Salamat po, pinupuri ka namin, Lord. Pinasalamatan po namin kayo, Panginoon, sa araw po na ito. Tanggapin mo lahat ng papuri, pagdawalhati sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Salamat po, mga kapatid. God bless po, and to God be all the glory. Bye-bye.